Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Masyaallah tabarakallah. Ako po si Brother Walid Marlon Feliciano at dito po tayo sa programang IBD Islam, Bayanihan at Damayan. At ina-highlight natin ang paksa natin na makulay ang buhay pag may gulay. Ayan, kaya mapapansin natin sa ating gilid dito na marami tayong gulay dito at nakapaibabaw ang pipino. So, ito ang ating magiging paksa po patungkol sa kabutihan na idudulot ng pipino sa katawan ng isang tao. So, may health benefit na makukuha. So, pakinggan po nating mabuti ito. So, handa na po kayo makinig. So, bismillah, umpisahan natin sa ngalan ng Allah. So, by heart, kailangan yun ay nagmumula sa ating puso, na talagang mahal natin na dahil ito ay sa ngalan ng Allah, sa ngalan ng Diyos, ay talagang kailangan pagbutihan natin, inshallah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, umpisahan na natin. Ang pipino o cucumber ay isang simpleng gulay, pero maraming naitutulong sa kalusugan, lalo na kapag sariwa itong kinakain. Narito ang mga pangunahing kabutihan nito sa katawan ng tao. Una, nakatutulong sa hydration, no? Papaliwanag natin yan. Ang pipino ay may higit kumulang 95% na tubig, kaya nakatutulong ito para maiwasan ang dehydration ng katawan at mapanatiling presko ang katawan, So, ito ay makakatulong sa ating mga katulad ng nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At kahit hindi pa Ramadan, pagka tayo nag-aayuno dahil maghapon na walang tubig, hindi umiinom. So, ibig sabihin, kapag in advance sa ating bago magsuhur, ay kumain tayo ng pipino sa kanyang enough amount, So, ibig sabihin, na-preserve sa ating katawan ang tinatawag na benepisyo ng tubig ng pipino. Ayan, so point number 2, nakabutihan. Number 2, mabuti sa balat. Ayan, sa skins. Ayan, sa skin. Plural, sa skin, sa balat. Nakababawas ng pamamaga at puffiness o ibig sabihin yung kaya madalas ilagay sa mata. Ayan. So, ibig sabihin, ito makaka-relate yung mga yung may mga eye bags, So, kung saan tinuturo ng mga eksperto sa balat na lagyan ng pipino. So, yun ay may dulot sa nakabutihan sa mga may eye bags naman. Point number 2, patungkol sa balat, may antioxidants na tumutulong laban sa skin aging. So, pananatilihing bata ang ating balat. So, saan ka pa? Sa pamagitan ng pipino ay mananatili ang iyong balat na bata. So, point number 3, patungkol sa balat, nakatutulong panatiling makinis. Ayan. At hydrated ang balat. Ayan, So, sabihin sa mga talagang very conscious sa kanilang balat, So, makakatulong po ang pipino. Ayan. So, number 3, nakakatulong sa panunaw. Ayan. So, maraming tao nagkakaproblema sa ganito. Yung panunaw ng pagkain sa katawan, sa tiyan. Bakit? Dahil ang pipino ay may taglay na fiber na tumutulong para sa maayos na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Ayan. So, number 4 naman, nakatutulong sa pagpababa ng timbang. Ayan. Mababa ito sa calories, pero nakakabusog. Kaya magandang isama sa diet kung nagpapapayat. Ayan, so marami rin ang mga grupo na ganito, nagpapababa ng timbang, yung mga nagda-diet. So makakatulong po ang pipino sa atin. So number 5, nakakatulong sa control ng blood sugar. Ayan, sa mga merong diabetes. So ito, pakinggan nating mabuti, may ilang pag-aaral na nagpapakitang maaaring makatulong ng malaki ang pipino sa pag-regulate ng blood sugar levels. Ayan, so sa pamagitan ng pipino, meron itong tinatawag na kakayahan na makontrol ang blood sugar. Point number 6, mabuti sa puso. Ay nako, marami ang nagkakaproblema na ito. Ano ba tinutukoy dito yung mga nababasted? So tignan natin, pakinggan natin mabuti. So mayroon itong potassium at antioxidants na nakakatulong sa pagpapanatili ng maayos na blood pressure. So, yung pala yun. Isabihin,
Ito ay makakatulong sa tinatawag na daloy ng ating yung dugo ng ating puso, no? Yung blood pressure din, kung saan hindi siya mahihirapan nga sa kanyang pagdaloy, kaya naman yung pressure is normal. Ano po? So, sa pamagitan ng ng pipino. Number 7, pampalakas ng katawan. Ayan. So, kailangan ng mga manlalaro ito lalo na. So, may taglay itong vitamina tulad ng vitamin K at vitamin C. Ano? So, magkakaiba yon, vitamin K, ayan, o tinatawag na kamote, ayun, asin kamote, at vitamin C, o tinatawag na, ano ba, C, basta C siya, na mahalaga para sa dugo at immune system. So, kailangan natin to, no? Ngayon, aalamin natin kung paano yung application, paano ba gagamitin ng tama, paano ba kakainin ito ng tama. So, ito yung tinatawag na i-advise, no? Highly recommended. So, ang pipino ay napakainam na kainin kapag ka ito ay sariwa. So, katulad ng paano, halimbawa, ihahalo mo sa juice, ano po? So, gagawin natin juice ang pipino. Kaya naman, actually, naghahantay lang tayo ng time. Pagkatapos tayo, talagang ipoprocess natin to into juice. Ayan, kasama yung pipino. Ito yung ating magiging sangkap. So, ito yung basic recipe. Kumbaga, recommended po itong ganito. Mga sangkap, 1 piraso hanggang 2 pirasong pipino na sariwang pipino, no? Then lalagyan ng 1 basong tubig. So paggagamitan na of course natin ng tubig Zamzam, mashallah tabarakallah. Alam natin na napakatindi talaga ng health benefit din ng tubig Zamzam, the miracle water, mashallah tabarakallah. So mamaya ito po yung ating magiging mixtures. Actually, ang nandito na yung tinatawag na dahon ng malunggay, ano po? So, lang, mga 2 kutsarang dahong malunggay at nilagyan natin ng spinach at meron ng pipino rin to. At of course, para maging masarap lalo, meron siyang saging. Ayan, para maging malinam na. Mamaya at lalagyan din natin ng yelo para talagang juice na ang talagang magiging panlasa natin. So, ito yung paraan ng paggawa. So, kailangan talaga hugasang mabuti ang mga gulay na to. Alam po natin na, of course, sa mga pataniman, sa farm, minsan, hindi natin alam kung ano yung nagiging pinagdadaanan sa binubuhat o minsan lalagyan ng mga dumi. So, kailangan, of course, yung tinatawag na paghugas ng mabuti. No? At of course, yun ay ating hiwaing mabuti. Then, ilalagay na natin dito sa ating tinatawag na machine. So, meron tayong blender. O maaaring blender na simple. Ito actually, mura lang ito no? Hindi siya pricey na tinatawag. So, kayang-kaya, abot kaya ng ating bulsa. Ayan. So, ito yung extra healthy version na maaring pwede rin siyang pan-detox. Ano po? So, pagka ganoon, halimbawa gusto natin maging, pag nagde-detox tayo, lagyan natin ng mint at lagyan din natin ng luya, at of course, lagyan din natin ng mansanas, no? So, ito yung mga recommended na sangkap, na para sa ating kalusugan. Ayan. So, nais nating pasalamatan po sa pagkakataong ito ang UP, University of the Philippines, no? Ulitin natin, nais nating pasalamatan ang pamunuan at mga tagapagturo sa University of the Philippines sa kanilang binigay na libreng pag-aaral sa amin. So actually, natapos ko ang 2 kurso at inisyuhan ako ng certificate, no? So ito yung certificate na kanilang na inisyu sa akin dahil natapos ko yung aking pag-aaral. So una, of course, ito yung nasabi na natin noong una, yung patungkol sa basic resilience. So makita natin dito sa taas yung kanilang titulo na University of the Philippines. Ayan, so makikita nyo at yung kurso is yung basic resilience. Ayan. So ito po yung certificate na inisyu sa akin, no? So napakaganda po ito, very practical po kasi ang kurso na ito, no? Na kung saan kung paano ang isang tao halimbawa sa kanyang buhay ay paano bumangon muli pagka nagkaroon ng mga kapagsubukan, So
alam natin dumaraan tayo sa mga ganyang mga kapagsubukan. So, ang basic resilience ay tuturuan tayo kapag tayo ay may problema kung paano tayo bumangon muli. Ayan. So, kung halimbawa naman sa tinatawag na pangyayari na sa pamilya, ano yung mga kinakaharap na kung saan kapag nagkaroon ng mga suliranin, no? Especially sa mga financials. So, paano magko-cope up, no? Para of course yung mga pangailangan is talagang manatili, ma-maintain, ano po. So, ito yung something na kabilang sa mga itinuturo din ng basic resilience. Of course, sa community, no? Tinuturuan din tayo ng basic resilience kung halimbawang nagkakaroon ng mga kalamidad sa isang baryo. So, kailangan handa ang community na of course harapin yung mga ganong mga pagsubok, no, o mga kalamidad. So ito yung mga tinuturo ng basic resilience kung paano mag-move on. Ayan, kung ikaw ay nabasted, ano po, kung paano mag-move on. Ayan, mashallah, tabarakallah. Ito po, another certificate na inisyu sa atin is patungkol ito sa kursong Hazard and Risk Assessment Fundamentals. So ito naman, babasahin natin to, i-share natin ang kaalaman patungkol dito. So pakinggan natin kasi napaka-importante dito dahil ang Pilipinas po, pinapasalamatan natin ng University of the Philippines dahil ang Pilipinas actually very prone, no, na sa mga katulad na mga pangyayari ng mga pagpasok ng malalakas na bagyo na ngayon, no? Yung mga bagyo talaga, pasyalan tayo lang ng mga bagyo niyan sa Pilipinas. So ito po, itong kursong ito ay makakatulong kung paano natin ma-manage, no, ma-handle ng mabuti ang mga ganitong sitwasyon, no? So, meron sila ituturong formula para magkaroon ng tinatawag na ano ba yung karapat-dapat. So, ano ang ibig sabihin ng hazard? So, ito yung ating ilang matututunan. So, ano rin ang ibig sabihin ng risk, no? So, at ano yung mga tinatawag na formula. So, about sa risk o panganib, no? So, marami yan. So, ang risk ay maaring bagyo, lindol, ano po. So, yan yung mga tinatawag na mga pwedeng magkaroon tayo ng tinatawag na pagsubok sa mga kapaligiran. So, ang risk o tinatawag na panganib ay may formula sa kanilang tinuro sa amin. Ito ay equal to hazard. So, halimbawang hazard nga, halimbawa may bagyo, ayan. So, mga lindol. So, then another na factor na consider bukod sa hazard ay ang exposure. So, ibig sabihin kung sino yung mga pwedeng maapektuhan po. No, kailangan, of course, doon sa mga pwedeng maapektuhan is kailangan prepared. Ayan, so kaya nga minsan pag may bagyo, mayroong mga announcement in advance, no? Kasi dahil nga sila yung pwedeng ma-expose sa ganung mga sitwasyon. At yung tinatawag na another factor, yung vulnerability. Ayan, so ibig sabihin naman ng vulnerability kung gaano sila kahina laban sa hazard. So may mga ganun kasi, lalo na katulad sa bagyo, ang mga pinaka-vulnerable dito na apektado is yung mga katulad na sa mga katabing dagat na nakatira, no? Sila talaga yung dito na maaring talagang maapektuhan ng lubos, no? So ang risk ay ang panganib na ganito, of course, ito ay pwedeng makontrol, at maiwasan yung labis na tinatawag na magiging bad effect, no? So ito ang ituturo ng kursong ito, So maraming salamat sa University of the Philippines sa kanilang paghatid sa amin ng libreng pag-aaral ng dalawang kursong ito. So ito po ang inyong Brother Walid Marlon Feliciano muli, nawa ay maging kapakipakinabang itong ating na isinalaad sa inyo, no? So muli po ito ang inyong programang IBD Islam, Bayanihan at Damayan. So paki-share niyo po ito sa inyong mahal sa buhay. Inshallah. Maraming salamat.